touch of your power, filling every heart with your spirit. Lord, fulfill us now. When I'm weak, I'm always strong through the power of the love you've given unto us. In your presence we belong as we lift our hands in praise. Deep in our hearts, Lord, we worship you, singing our praises to your name. Deep in our hearts, Lord, we glorify your name. Lord, we pray that you will be with us. Deep in our hearts, Lord, we worship you, singing our praises to your name. Deep in our hearts, Lord, we glorify your name. Lord, we pray that you will be with us today. Come on, let's sing for joy. Let's jump, let's shout, let's praise the Lord. When I'm weak, I'm always strong through the power of the love you've given unto us. In your presence we belong as we lift our hands in praise. Deep in our hearts, Lord, we worship you, singing our praises to your name. Deep in our hearts, Lord, we glorify your name. Lord, we pray that you will be with us. Deep in our hearts, Lord, we worship you, singing our praises to your name. Deep in our hearts, Lord, we glorify your name. Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we pray that you will be with us today. Narito, Panginoon, ang aking puso. Nais na umawit at magpuri, kusang dinudula ng aking isipan, nanggagaling sa puso patungo sa aking tinig. Purihin ka,
ng ating mga labi para po mapangalagaan natin ito na masasama ang lumalabas dito. Lagi tayong magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos. Sapagkat bakit? Wala pong ibang tayong maibabayad sa Panginoon sa kanyang dugo na binuhos sa cross of Calvary, kundi ang tayo po ay patuloy na magpadala ng pasasalamat sa ating Diyos. You are the living God. Your kingdom will remain forever. It will be unshaken. Pag may bisa ang pangalan ng Lord sa iyo, ibig sabihin ng tinataas ng Lord ang pangalan niya sa pamamagitan mo. Ikaw ang gumagamit. Pag hindi tumataas, ibig sabihin nun, mataas yung pride mo kaya hindi maitaas yung pangalan ng Lord. Naunawaan mo natin. Lalagpasan mo yung appointment ng death. Lalagpas ka ron. Ira-rapture ka ng Lord. Hindi ka dadanas. Papalitan yung katawan mo. Hindi ka na mamamatay. Papalitan yung katawan mo. Ang tindi nun. Para sabihin mo na mababaw na level ng paglilingkod, masasama ka? Imposible. Ang paglilingkod po talaga sa Lord, hanapan po talaga tayo ng full commitment, mga kapatid. Yung talagang tipong up to that point, no going back. O natin pagkamali na ang proximity po para sa permission. Mag-step back tayo from the line before God draws it with judgment. Father's Day, we love you. Our first game is called Dad Ventures Relay. Kids po na ito, kasama po si Sister Air, ay may aawitin. And while po pinapakinggan po natin sila, ang ating mga tatay, dads, and papang, ay bibigyan po natin ng badge. Habang sila naman po ay may inaawit para parangal po sa mga tatay. Okay? Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Don't listen to them, 'cause what they know, we need each other
We'll show them together, 'cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart. Always, I'll be there always. Happy Father's Day! And this moment, we honor the strength, the guidance, and unwavering love of the fathers and father figures in our lives. Of course, kasama din po ang mga naitay, yung mga single parent, na mga moms. Kasama rin po sa binibigyan ng honor ngayon dahil siya na rin ang tumatayo bilang nanay at tatay sa pamilya. This special audiovisual presentation is tribute to the men who lead with faith, serve with humility, and love without condition. Siyempre po mga kapatid, tayo po as a church, meron po tayong spiritual father na tinitingala. At yan po ang ating mahal na bishop. Kaya makikita po natin na isa rin po ito sa pagbibigay ng honor po sa kanya. At ganoon din, in our family, may isa pa rin pong father who is a Pastor Ludwig. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in ngayon at handang-handa po makisa sa ating paghahandog sa ating buhay na Diyos sa pamamagitan po ng pagpupuri, pasasalamat at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang Panginoon. Bago po tayo magbasa ng ating talata, batiin mo muna ang katabi mo, sabihin mo, ang ganda ng get up mo, good morning. Ayan, para naman masaya tayo. Kinakailangan po talaga na maging masaya tayo bago tayo maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Alright, magbasa po na yun ng ating talata, Psalms 100, verses 2 to 4. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to His name and bless His name. Purihin po ang ating Diyos ng buhay. Tunay nga po na yung mga taga-sanlibutan ay nagtataka po sa atin. Bakit tuwing araw ng Sunday, nagkukumahog tayo? Bakit? Tayo po ay handang-handa ng maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat bakit po?
Nakikita ng Diyos ang pagnanais natin na makapaglingkod sa Kanya. Hindi po ba ang sabi sa ating paglilingkod, kailangan pag tayo po ay maglilingkod, kailangan meron tayong kagalakan. Hindi pwede na maglilingkod tayo na nakasimangot tayo. Kaya kung minsan pag kami kasama ka na nakasimangot, hindi align sa will ni Lord, nagagalit tayo. Pero tayo, bago tayo mag-serve sa Lord, tinitiyak natin na kalimutan natin mga problema natin sapagkat gusto ng Lord na may kagalakan kapag ka naglilingkod. Amen? So, ipo po natin mga ulo. Let us pray. Dakila nga maraming salamat po sapagkat alam namin, O Diyos, na ito ang araw at oras, panahon na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapaglingkod sa inyo. Nais namin, Lord, na ang kagalakan namin sa pagsisilbi sa inyo ay hindi maparam sa aming puso't kaisipan. Kahit kami po ay dumaranas ng iba't ibang klaseng problema. Sapagkat bakit po, tinataas pa rin namin ang paghihirap mo, Panginoon, sa cross of Calvary na hindi po namin kayang tumbasan. Kaya nandirito na naman kami upang magpasalamat sa inyo. Nandirito na naman kami upang acknowledge namin, Panginoon, ang iyong mga tulong sa amin, ang aming kaligtasan. Kaya hinihiling namin na ibaba mo ang Santong Espiritu sa amin, Lord, at basbasa mo ang bawat isa, 10 ng mga tao na kasama namin ngayon na naglilingkod sa inyo, lahat ng mga kapatiran na naghihintay, Panginoon, sa paghahandog sa inyo. Kaya, Ama, tulungan mo po kami, lahat ng mga bagay na sasabihin mo sa amin, Lord, gamitin mo maitilit, bigay mo ng double portion ng aming beloved Bishop. Kayo pong siyang gumamit sa kanyang mga labi, Panginoon, at kaming lahat ay kausapin mo. Kung paano mong kinausap ang iyong mga anak doon sa bundok na kung saan si Moses ay ginamit mo, ganun din ang gawin mo sa amin ngayon sapagkat handang-handa kami makinig na iyong banal na salita. O Ama, sa iyo pong lahat ng kapurihan, inaasahan po namin, Lord, na magagalak ka at malulugod ka sa aming pagsisilbi sa inyo. Samot na langin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen! We praise you, Lord. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. We wanna spend eternity with our Lord Jesus. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're
arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. We wanna be closer to you, Jesus. Yes, Lord. You're the one that we love, the one that we broken by the love you've given. This heart is yours. Holy, I devote my life. Everything you've done for me, for all the things you've done, Jesus, we would like to thank you, Lord. And bounded by your heart of hearts, I live for you. And deeper, Lord, I want to know you. I'm mine forever. Delighted, overwhelmed, Lord. There's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. We need you, Lord. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. I'm mine forever. Yeah. Delighted, overwhelmed, Lord. There's no other. You alone my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. The one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. Closer, Lord. Jesus, Jesus. Yes, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Jesus. was consumed within without me.
Let me never put to shame. I clasp my hands to pray. Suddenly my defenses break, and all of my soul transcending time and space. You're the air I breathe, and your love so deep. Lord, you take my breath away. Every time I try telling you goodbye, Lord, you simply haunted me. I remember the days when I'm without you. It didn't feel so right. I felt so weak, so blind. And then I heard you whisper softly, promises so true, your words so firm, so pure. Suddenly my defenses break, and all of my soul transcending time and space. You're the air I breathe, and your love so deep. Lord, you take my breath away. Every time I try telling you goodbye, Lord, you simply haunted me. You're somewhere in my heart forever. You're the air that I breathe, the one that fills my soul beyond what I can see. You're the air I Okay, buriyan ng Diyos mga kapatid at Happy Father's Day sa inyo lahat po ng mga tatay na nandarito po. Palain tayo ng Lord. The book of Luke,
chapter 11, verses 11 to 13. If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Yuko natin ang ulo natin, nagilang Ama, salamat uli sa iyo, Diyos. Thank you so much, Lord, for this great opportunity to preach your word, to study your word, oh God. And so please open our hearts, minds, and understanding that we may be able, Lord, to comprehend your word. Salamat, Panginoon, at yung anointing mo, Lord, ay padaluin mo sa amin lahat, oh Lord. Di mo mag-flow sa aming puso, itisipan, O Diyos, para madama namin ang power, Panginoon, sa lugar na ito, patungo sa lahat na makikinig at manonood na yung programa sa araw na ito. Salamat na marami, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may all be seated, please. Our subject today is entitled, Kung Alam Mo Lang, Anak. Now, brothers and sisters, Luke 11, this chapter started when Jesus Christ, disciples asked Him how to pray. Now, in verse 2, the Lord Jesus Christ said that when you pray, say, Our Father in heaven. Now, He mentioned the word Father in heaven, which is God the Father, then straight to the Lord's Prayer. Then from verse 5 to 8, it's about someone who gave bread to his friend even at midnight because of his persistence in asking, referring to persistency in our prayer. Now then from verse 9 to 10, the Lord Jesus Christ mentioned about the certainty of receiving when you ask, when you seek, when you knock on the door of the Father in heaven. However, in verse 11 says, if a son asks for bread from any father, take note of the word, any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Enumerate po natin. Number 1, if a son asks for bread from any father, yung salitang any father, meaning from Father in heaven, nag-shift ang Lord to human and earthly father. At in-expose ng Lord just in one verse kung ano yung laman ng heart ng santuin ng Father sa kanyang mga anak o sa kanyang anak. Now basically, we studied about the heart of a mother. Kung anong puso ng ina, but today, it's about the heart of a father for his children or for his sons and daughters. Now maraming mga anak ang hindi nakakaalam, kaya maraming mga anak ang sabihin natin may kinikimkim na sama ng loob sa ama nila. Why? Because you do not know the heart of a father. Wala tayong idea, mga anak. Take now the word of Christ. If a son asks for bread from any father, yung words na any father, ibig sabihin po ay sino mang ama. Para sa akin po, kahit anong klaseng ama. Kasi sa Luke 11:13, sabi niya mismo, if you then being evil, you fathers, being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? So meaning, in man's eyes, whether your father is good or bad, or your father is cruel or irresponsible, rich or poor, professional, illiterate, once na humingi sa kanya ng bread,
or perang pambili ng bread ng kanyang anak na nagugutom ay bibigyan po niya ng bread at hindi ng stone o hindi ng bato. Now, according sa ibang interpretations po, yung stone ay metaphor po ito na isang stony heart, isang amang matigas ang puso. Ibig sabihin kahit na parang bato na ang puso ng isang ama, pero pag nanghingi ng food ang anak na nagugutom sa harapan niya, ay tiyak na bibigyan pa rin niya yung kanyang anak. Hindi niya ito matitiis. At kahit irresponsibleng ama na dahil blind sa responsibility niya, pero from the bottom of his heart, gusto pa rin niyang bigyan ang kanyang anak na humihingi ng pagkain sa kanya. Well, naalala ko mga kapatid, isang ama, nagkaroon siyang anak sa labas. Pagkatapos yung anak sa labas, medyo lumaki na, teenager, pero may bumupunta ro sa bahay nila. Ang nangyayari po, galit na galit yung ama kasi parang nainis siya roon sa bata dahil doon sa bata na yun nagkaroon ng konting gulo sa kanila at dahil nagkaroon siya anak sa labas. Kaya nainis siya roon sa bata. Minumura niya yung bata mga kudet. Pero pag alis noon ay binibigyan niya kahit 20 pesos, 30 pesos. Actually, nasa 1950s po yung kaya malaki, ang 20-30 pesos. Binibigyan pa rin niya. Weekly po yun. Mumurahin niya muna, tapos bibigyan pa rin niya. Naiinis siya muna, pero bibigyan pa rin niya. Hindi pa rin niya matiis yung puntaong yun. Ang ibig ko sabihin po ay talagang kahit ano pa ang inis o galit o ano pang klaseng ama, ay siguradong ang nasa heart niya ay gusto pa rin bigyan yung anak na nagugutom. And surely kahit iniiwan pa yung family niya, pero tsak yung ama, deep in his heart, sa puso po niya, naaalala pa rin niya ang kanyang mga anak. At kaya lang di niya makaya dahil gapos siya ng kasalanan, kanya po, pero yung puso niya bilang ama ay gustong-gusto pa rin niyang bigyan ang kanyang anak po. Although hindi niya magawa dahil nga po deceive siya noong oras na yun. Pangalawa, the Bible says, if he asks for a fish, will he give him serpent instead of fish? Alam niyo nung araw po, ang fish ang madalas na ulam po nila kasi malapit sila sa Sea of Galilee. Kaya doon sila humuli ng isda, yun ang kinakain nila. Eh bakit serpent? Yan ang tanong. Kasi may mga fish na may poison po like serpent. So, ibig sabihin, kaya any father, kahit anong klaseng father, kapag humingi ng fish yung anak nila, yung fish na walang poison ang ibibigay nila ng ama sa kanyang anak. Maging anong klaseng ama man siya, yung pa rin walang poison ang ibibigay niya. Now, in verse 12, the Bible says, or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? Bakit pumasok naman ang scorpion? Sa Judea po, ang scorpion ay sinlaki ng egg po, lalo na yung white scorpion kung tawagin po. Puti yung scorpion na yun, pero kasi laki ng itlog po. Doon nila hinahalindulad po. In other words, dito po sa mga talatang ito, pinakikita ng Lord ang puso ng isang ama sa kanyang anak na madalas nami-misinterpret ng mga anak, mainly mga kabataan po. Hindi natin naintindihan ang puso po ng isang ama. Well, I remember the prodigal son in the book of Luke chapter 15, verse 11 to 12. Then he said, a certain man had two sons. Sabi ng Lord, had two sons, 12. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. In other words, yung mas bata po ay hiningi niya yung mana niya sa kanyang tatay po. So doon pa lang makikita nyo na anong klaseng mentality meron itong anak na ito. Hindi niya alam, wala siyang idea kung ano nasa heart ng kanyang tatay po. Kung yung tatay mabait, para wala ng problema, walang discussion, dahil gusto bigay yung kaligayahan sa anak, binigay niya, hinati yung kanyang kayamanan, binigay yung para po sa kanya. Now, ang tanong dito, bakit itong batang ito hiningi niya yung mana niya? Why? Yan ang tanong. Well, first, it might be that he was fed up with his father's instructions. Sawang-sawa na siya. Yung tatay niya, sinasermonan siya. Kinokorek siya ng tatay niya. Ginaguide siya ng tatay niya. Tinuturuan siya ng tatay niya. Ayaw na niya.
Kasi para sa kanya doon sa bata, iniisip niya na walang kawawaan yung sinasabi ng tatay niya. Walang kawawaan, nakakasawa na, hindi siya interesado sa sinasabi ng kanyang ama sa kanya. And second, it might be that he thought that life would be more exciting if he was not under the authority of his father. Iniisip niya, kung siya ay wala sa ilalim ng tatay niya, pamamahala ng tatay niya, mas okay siya ang boss. Magagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin. At alam ko, marami sa inyo, mga kabataan, ang ganyan ang nasa mind. Or maybe he was thinking that he could stand on his own, or he was able to live an independent life. Kaya ko nang mabuhay mag-isa. Yan nasa isip po ng iba po. Lalo na pag nabubwisit sa tatay niya, yun ang nasa mind niya. Hindi, kaya ko mabuhay mag-isa. Pero kung alam lang ng anak kung ano nararamdaman ng ama, nung umalis yung batang yon, nandun ang takot sa kanya, nandun ang pag-aalala, hindi makatulog dahil alam na niya kung ano ang mangyayari sa kanyang anak at alam niyang hindi kaya ng kanyang anak. At doon sa parte yung marami magulang ganyan na walang magawa. Pero umaalis ang anak pero wala siyang magawa pero alam niya hindi kaya ng kanyang anak. Hindi ko sinasabi ko doon sa mga anak na umalis na wala nag-guide na talaga gusto niya siyang mag-isa na lang. Pero naman umaalis na may nag-guide pa rin sa kanya. Pero yung wala nag-guide, ayaw magpag-guide talaga, ito yung prodigal son na yon. And most of all, hindi alam nung anak na ito yung pain na nararamdaman na rejection kasi sa tingin niyo, gaano ka-rude tong batang ito para gawin niya sa tatay niya. Masyadong rude tong batang ito, magaspang tong batang ito, disrespectful tong batang ito. Kaya ganun lang ang pain ng ama na hindi nararamdaman at hindi alam nitong batang ito. And what do we expect? And what is his father's expectation? Ano ini-expect ng tatay niya na mangyayari sa kanya? Verse 13, and not many days after, the younger son gathered all together. Barkada niya journeyed to a far country and there wasted his possessions with prodigal living. Yun na nga po ang ginawa. Dahil hindi nga kaya, hindi alam ang gagawin, granat siya dito, granat doon, enjoy doon ang ginawa niya. Hanggang sa maubos po ang lahat ng pera niya. Why? Akala niya, kaya niya, pero hindi niya alam, hindi pa niya kaya. Kaya siya ginagayad ng tatay niya, kaya siya kinokorek ng tatay niya, dahil alam ng tatay niya hindi niya kaya. Pero sa kanya, ang iniisip niya ay, kaya na niya. Ano resulta? Verse 14-16. And when he had spent all, ayun na, naubos na, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Hindi pa nangyari sa batang ito, yung siya'y mga ilangan nung nandun siya sa tatay niya. Lahat supplied sa kanya. Naranasan niya ngayon na siya ay mawalan. Maaring inalaw din ng ama para sa ganung maranasan niya ang paano ang mawalan. Dahil alam ng ama, hindi niya kaya talaga. And next, and then he went and joined himself to a citizen of that country. Sumama siya roon sa mga taon sa Tagaron. And he sent him into his fields to feed swine. Dati po, lahat na sa kanya, ngayon tagapagpakain na lang siya ng baboy po. At masakit doon yung sumunod. And he would gladly have filled his stomach with the pads that swine ate, and no one gave him anything. Ang kinain niya, kung yung pinakakain niya sa baboy, yun na din ang kinakain niya. Actually, yung pagkain po nila yung pads, pag sinabing pads, parang sitaw, parang gulay po yun ang pagkain ng baboy nila noong araw po. Kaya ibig sabihin, yung pagkain ng baboy, yun na mismo ang kinakain niya or kinain niya. Sa madali sabi sa pating yun, makikita natin po kung ano nangyari doon sa bata na gusto niyang magsarili na akala niya kaya na niya. Kanya yun ang kinahinatnan po niya nung batang yun. Now, next. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? In other words, ano nangyari mo sa kanya? He came to realize his abundant
and wonderful life within his Father's wings. Nung nando siya sa ilalim ng kanyang pamamahalang kanyang ama, na-realize niya ngayon that everything is provided. Sa lamesa, nando ng bread, nando ng fish, nando ng egg on the table, breakfast, lunch, snacks, and dinners. Hindi nawawalan doon sa table na yon na inalisan po niya. Pangalawa, naalala niyang guided siya pirme. Ginaguide siya ng daday niya, ginaguide siya ng ama niya kung ano man ang gagawin niya. At whatever na maisip niya, nandun ang guidance sa kanyang ama. At ang pangatlo, naalala rin niya yung proteksyon ng ama niya sa kanya. Kung paano siya proteksyonan ng kanyang ama na ngayon po nag-iisa siya, wala man lang nagpo-provide, wala nagpo-protect, at wala nag-guide po sa kanya. Nakita niya yung pagkakaiba. Nakita niya nung nandoon na siya sa ganong sitwasyon. But he could not see it during the time he was with his father. Hindi niya nakikita. Hindi niya alam at hindi niya nakikita yung nakita niya nung magkaganon na po siya. At kung alam lang ng mga anak na ito, yung nasa puso ng kanyang ama. And what was it? Yung pong matuto siya sa tamang pamumuhay para hindi siya maghirap sa buhay kapag may sarili na siyang pamilya o pag siya'y nagsarili na. At yun ang hindi alam ng mga kabataan, mga anak, hindi nyo alam yan. Na yung mga paghihigpit, yung pangaral, yung tanda, yung pong kakulitan ng tatay, yung pong pagalit sa atin po, pasigaw-sigaw sa atin minsan po, ay hindi nyo alam tanda po ng pagmamahal sa inyo ng inyong ama. Lalo ngayon po, sino number one target ng demonyo ngayon? Kabataan ang target ngayon. Yung mga bago mag-asawa, yan ang target ngayon para magkahiwalay agad sila. At talagang lahat ginagawa ng devil para mapahamak ang maraming kabataan po. Kaya hindi po nabigo ang demonyo. Lahat ng mga batang may ganong kaisipan, may independent spirit po, at hindi humihingi ng guidance sa kanyang ama, ay dyan po napupunta. Once na umalis ka sa guidance ng tatay mo, titsakin ko sa iyo, sasaluhin ka ni Satanas. Siguradong sigurado yun. At ikaw mismo, ididisip ka at isang araw para ka ng prodigal son na hindi mo alam ba't nagkaganon ang buhay mo. Na hindi mo alam kanya nagkaganon, ikaw rin ang may desisyon dahil tinalikuran mo ang tatay mo na nagmamahal sa iyo. At alam yan ng mga ama ninyo. Lahat ng tatay ninyo, alam yan. Alam ang mangyayari sa inyo, mga anak. Why? Dahil nadaanan na ng mga ama yan. At sinasabi natin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi na babalik yan. Yung mga ama, hindi na babalik. Hindi na makakabalik sila. Pag sila'y dumiretso, dire-diretso na yan. Kanya, ibig sabihin, lahat ng dadaanan ng mga anak nila sa future, good, bad, o hindi maganda, mararanasan nila whether they like it or not ng mga tatay. Dadanasin ng tatay po. At walang pakinabang ang tatay doon, kundi doon sa bad experience, kundi wag na nilang ulitin, wala na. Pero ang bawat experience po ng tatay, good or bad, ang anak po ang makikinabang pag siya'y sumunod po. Para bagang susubukan ko muna ako ang tatay, anak, pag okay, gawin mo. Pag hindi okay, ay wag mong gawin. Parang ganun ang buhay ng tatay. Siya ang testing ground. Siya ang pinakapain. Ibig sabihin, ang buhay ng ama ay testing na magiging buhay ng kanyang anak. Tayo, taga-testing, mga daday. Tayo, dadanas muna. Tsaka natin sasabihin sa mga anak, pag sumunod, okay. Pag hindi sumunod, tapos ang anak po natin. Tayong lahat ang nakapain, mga anak, yan po ang tatay. Para wag nyo nang madaanan pa yung kapahamakang dinanas ng mga tatay ninyo, natin lahat. Para wag na, kami na mga tatay ang dumanas niyan. Yung mga tatay ang dumadanas ng kapahamakan, ng mga pagkakamali sa buhay, ng mga kasalanan sa buhay, yung tatay na ang dumadanas niyan. Para pagdating sa anak, papangaral sa anak, huwag mong gawin to, huwag mong gawin, huwag gawin, huwag ganyan, huwag ganyan. Why? Naranasan ko na yan. Meaning, ang sacrifice ng tatay, ang magikinabang, ang anak na sumusunod sa ama. Ikaw makikinabang niyang anak. Doon sa lahat ng nangyari sa tatay mo, may kabalbalan nangyari sa kanya, may maganda nangyari sa kanya, may masamang nangyari sa kanya, napahamak siya. Lahat ng yan,
May iwasan mo yung maganda, makukuha mo, may iwasan may masama kung sumunod ka lang sa tatay mo. Nararamdaman ko yung puso ng isang ama. Lalo na rin may mga anak pa na nasa kabataan pa yung anak. Nararamdaman ko po. Mahirap talaga po. Lalo pag sinusuway ka ng anak mo, mahirap po. Kasi hindi nga nila alam kung ano yung nasa heart ng isang ama. Hindi nila nararamdaman kung ano yung nandoon sa heart po nila. Mararamdaman lang nila yung pag naging ama na sila. Huli na pagka ganun. Sana sa tatay mo sumunod ka. Pag sunod mo sa tatay mo, pag naging tatay ka na, yun naman anak mo, pasusunurin mo siya. Nagaling doon sa tatay mo, nagaling doon sa lolo niya. Ganun po yung pasa-pasa po yun. Galing doon sa mga nauna. And speaking of bread, fish, and egg, tulad ng prodigal son, listen to me, mga anak. Naitanong ba ng mga anak sa inyong sarili, sa inyong mga anak, natanong ba sa sarili ninyo kung bakit pirmi kayo may bread, may fish, may egg sa ibabaw ng lamesa tuwing umaga, almusal, tanghalian, merienda, dinner, minsan may midnight snack ka pa. Bakit pirmi may ganyan sa ibabaw ng lamesa? Hindi ko sinasabing ganyan, pirmi, pero yung sinasabi ko may food, pirmi, sa ibabaw ng lamesa. Kahit kung ano yung kaya ng tatay mo, mayroong pirmi sa ibabaw ng lamesa. Why? Ano yan? Himala? Hindi po himala. Pagdating sa ganyang pagkain po hindi po biglang lilitaw yan. Wala po himala doon. Yan po'y dahil doon sa isang ama na gumigising ng maaga para kumayod ng pera para sa pamilya niya. Yun po, yun. In what way? Sa umaga pa lang, nagmamadali na yung tatay mo. You know why? Nakikipag-agawan na para makasakay sa jeep, makasakay sa LRT, MRT o sa bus para pumasok sa trabaho. Umaga pa lang. Alam ko yan. Kasi nangyari sa akin yan. Nung nagtatrabaho kami ni Pastora. Nabaliktad nga ako Nung binata ako, may sarili ko sasakyan. Binili ko ng tatay ko Nung mag-asawa ko, wala na ako sasakyan Kaya naranasan ko doon sa Juan Luna. Kasi doon, Paranaque 7-Up, sa Juan Luna ako sumasakay. Imagine, alas 4 na umaga ako gumigising, naalala ko yung ginagawa ng tatay ko sa akin. Pagkadating na alas 6, sinisipa na ako, gusto makagising ako. Galing ako sa barkada, puyat ako, sinisipain pa niya para magising ako. Galit ako sa tatay ko, hindi ko alam, tinetrain pala akong gumising na maaga. Dahil nung magtrabaho ko, ayun na, naranasan ko yung gumising alas 4, kailang gising na ako. Dahil sa Laguna, ang rota ko noon. Gising ka noong 4 o'clock. Pagkatapos, makikipag-agawa na. Alam niyo, magmula doon sa Juan Luna, agad doon sa Paranaque, nakasabit ako sa jeep. Mga 2 kami nakasabit po doon. Pag may bumaba na pasahero, di ko sa Ermita pa lang, ayun, swerte, makakaupo ka. Pero pag wala, magmula doon, hanggang doon sa Paranaque, nakasabit ka doon. Ganun ang tatay. Naalala ko tuloy, is it Cambodia? Hindi ko sa Cambodia to. Grabe sa sakyan doon yung tren. Punong-puno yung loob, yung ibabaw, punong-puno rin ng mga tao. Yung mga papasok, yung mga ama yun, napapasok sa kanilang hanap buhay para sa mga anak na pinag-aaral, sa mga anak na pinakakain. At pag-uwi, maghihintay na naman ng jeep yan, pabalik. Ganun din ako noon. Mag-aantay ka din, talaga, kasi rush hour. Grabe ang bigat. Antindi, makipag-agawan ka na naman. Sabit ka na naman. Pagkatapos, pagod na pagod ka, dadagdagan pa ng traffic. Baka akala nyo ngayon lang ang traffic. Maluwag noon pagka hindi rush hour, pero pag rush hour, katulad din ganito. Magmula ro sa Congress, ang Congress ng araw po, dyan po malapit sa Luneta, dyan sa, yung papunta sa Manila Hotel, yung kalye na yun, nalimutan ko ang pangalan noon. Doon ang Congress dati. Magmula doon, lalakarin ko na, hanggang doon sa Eri Hidalgo. Kasi doon naman kami nakatira noon dati, kaya Pastora noon sa Sampaloc, doon kami nakatira. Lalakarin ko hanggang doon, everyday yun. Hindi alam yun ng mga anak ko. At hindi rin alam ng mga ibang anak dito kung ano yung ginagawa ng tatay mo, kung gaano kalayo nilalakad niyan, makasakay lang. At yung hirap niyan, lalo na sa trabaho niya. Example, hindi ko lang kung sino sa inyo dito, tatay mo, driver. Kala nyo ba madali mag-drive? Mahirap po mag-drive. Maghapon nagda-drive ka. Kahit grab pa yan, kahit may aircon pa yan, mahirap. Napaka-drive, nakaupo ka maghapon, araw-araw yun ang gagawin mo. Gigising ka na maaga. Magbebenta ko, sana may pasero. Pag walang pasero, hindi mo alam kung anong gagawin mo para maka-boundary ka lang. O hindi, magbabayad ka, magbumulta ka, tapos wala pang pagkain yung mga anak mo. Ganyan ang driver. Laborer, ganyan po.
mga kantero, mga pintor, hindi nyo alam ang buhay niya. Gano'ng hirap na dinadanas nila para may mapakain sa anak. Mga factory workers, maghapon na narinig niya, wala iba kundi mga makina narinig niyan. Lalo yung sa knitting, ang ingay nyo. Yung magmula alas 8 hanggang alas 5, pag may overtime, hanggang alas 7, alas 10 pa ng gabi, yun ang naririnig niya. Tapos uuwi ng bahay yan, pagod na pagod yan. Yung mga ama na nasa call center, walang ginawa kundi mag-intay ng tawag niya, sagot, intay, tawag, sagot, intay, tawag, sagot. Maghapon yun. Ganong kapagod sa trabaho ang tatay ninyo, mga anak. Gaano kapagod, pero hindi nyo nakikita. Hindi, negosyante naman yung tatay ko, tsaka yung tatay ko, manager ng tatay ko. Akala mo, hindi pagod. Mas pagod ang utak niya, baka hindi nyo alam. Kasi nag-negosyante kami ni Pastora. Problema mo na yung tao. Problema mo pasweldo. Problema mo ugali ng tao. Problema mo customer, problema mo pa rin pati collection, problema mo pa rin pati supplier. Puro problema yan. Mas marami pa sa namamasukan. Baka hindi nyo pakakala nyo pagka-negosyante po, sa ganun na lang. Hindi po ganun yon. Napakabigat po. Yung talaga responsableng negosyante, sinasabi ko. Lahat yun, iisipin mo talaga. Lahat yun. Kami ni Pastoro na nag-i-start kami. 1-month team ako. Kayo, pag mag-i-start ng negosyo po, huwag agad kayo mag-isip na kailangan meron ka accountant, kailangan meron akong ganito, kailangan meron akong ganyan, kailangan makaupa sa gano'n, huwag kayo mag-isip ng gano'n. Kami na mag-start sa Pastora. Nagtayo kaming garments. 5 lang yung makina namin. Pero harami kami tinatayo, papajob out kami. Alam niyo kung sino driver? Ako. Meron kong Toyota noon. Dinaklas ko yung upuan noon para pwede pan-deliver. Wala kami pambili ng van eh. Yun ang ginamit ko. Sino driver? Ako. Sino pahinante? Ako pa rin. Pero po 20 tela ako, nagbubuhat lahat noon. Tapos sa mga customer, baka baba ko doon sa customer. Hindi ako nahihiya. At tuwirang ko kikita ko, basta kikita ko, hindi ako nahihiya. Ako pahinante, ako ang driver. Pagdating naman ang kahanap ko ng benta, ako naman ang ahente ngayon. Bibihis ako ngayon, nakakurbata pa ako. Punta ako doon sa Makati, alok ng t-shirt, alok doon, alok. Ako nga lahat eh. Si Pastora po, kasi marketing siya. Doon po siya, magaling naman siya sa collection. In other words, sa parte ng po, yung 1-man team, nandoon, ikaw lahat muna. Ganun muna pag mag-i-start ka. Sa'yo hirap talaga. Ando sa ama, dapat ando doon. Ikaw nagmamaneho dapat. Kasi dati 2 kami sa garments, sinabi ko sa kanya, hindi, hiwalay tayo. Ako sa garments, ikaw doon sa tela. Dahil gusto ko, diskarte ang mag-isettle sa garments. Kasi hindi sa ewan ko kung pride yun. Ayaw ko ako papakainin ng babae. Gusto ko ako magpapakain sa asawa ko, ako magpapakain sa anak ko. Although, ang laking tulong si Pastora po sa akin. Nagtulong kami 2 po. Pero sa heart ko, sa mind ko, ayoko po. In fact, yung mga tatay ninyo, hindi nyo lang alam. Namamasukan yan. Nakakaranas na sigawan niya na may-ari. Sigawan ng manager yan. Bisa minumura ng manager yung tatay mo, hindi mo alam. Pero hindi siya makaalis dahil ikaw inaalala. Pag umalis siya, sigurado mo mawalan ng trabaho. Magugutom ka, puro uhana lang ang gagawin mo. Kahit tinitiis ng tatay yung, pati yung pride niya tinitiis. Ba't ko alam? Nangyari sa akin. Hindi sa saksakan ng init ang ulo ko. Kaya nga nalugas yung buhok ko eh. Sa sobrang init ng ulo ko. Alam ni Pastor yan. Talaga, tingin lang, mamaya na. Gusto ko manuntok na, gusto ko ganun ako kainit ang ulo ko. Tapos nung magtrabaho ko dyan sa 7-Up po, may rota binigay sa akin. Yung rota na yon, yung dating ahente doon, hindi niya nirarasyonan, 1 month na. Bawal sa amin yun. Itong supervisor namin, binigay sa akin. Ito Masipag Santos, binigay sa akin ngayon. Kaso hindi pa araw para rasyonan ko. Pumunta yung manager doon, na-tsempohan niya, nagreklamo. 1 buwan na kami, wala akong 7-Up dito, ganun po. Galit na galit yung manager. Sabi niya ganun, pampihir, 1 buwan, wala kayo dito. Yun ang ayaw nun. Kasi talaga, hindi man tama talaga. Pinatawag yung ahente. Ako pinatawag ngayon. Samantala yung dati may kasalanan doon. Grabe, sinigawan ako. Doon ako nakatik yung salitang, ilalampaso daw yung mukha ko. Imagine that. Sabihan mo ako ng ganyan. Ang dami ko na nasuntok. Ikaw sabihin mo ako, ilalampaso mukha ko. Ano nang gigigil ako, nangingimiiyak ako na hindi ko maintindihan. Alam niyo kung bakit? Naalala ko agad. Si Pastor Lesno nag-aaral pa sa Grace Christian, nag-aaral yan. Paano na ito? Pag ito nasuntok ko itong taong ito, teacher, isang suntok lang itong, kasi payat laki na katawan ko, isang suntok lang itong taong ito. Hindi na uulitin ito, yun nasa isip. Kaya lang pumasa isip ko, pag ako nawala ng trabaho, hindi lang trabaho, baka demanda pa ako. Paano? Itong anak ko. Paano yung asawa ko?
Paano yung, maliit pa yata si Pastor Lud no? Paano yung mga anak ko? Paano yung matrikula nila? Sinusuko ko yung pride ko. Alang-alang wag lang silang magutom. Ganun po ang isang ama. At hindi nyo lang alam. Marami sa tatay ninyo. Yung tatay nyo sinisigaw-sigawan doon sa office, hindi nyo alam. Pero tinitiis, alang-alang sa inyo para kumain ka lang, anak. Para makapag-aral ka lang, anak. Ginagawa yan ng mga magulang, hindi nyo lang alam. Kanya nga ibig sabihin sa parte yan, yung mga businessmen, pagpagod ang utak, ganun din. Ngayon, naisip ba natin mga anak na, lalo mga kabataan, naiisip ba natin na kaya kami pagkain sa lamesa, kaya kami pan-tuition fee, kanya kami pambilin damit na sapatos, underwear, may bahay ka, may pambayad sa kuryente, meron ka sa tubig, walang anuman, kung magbukas ka, nag-aaksaya ka pa. Pambili ng gamot, baon sa school, meron ka, toothbrush, meron toothpaste, meron ka, TV, meron ka, paglibangan, meron ka, pang-sine, meron ka pa rin. Mga basic pa lang ang sinasabi ko, wala pa yung luho, pero meron ka lahat. Hindi mo ba na itatanong sa sarili mo, anak, kung bakit meron ka ng lahat ng yan? Sana minsan na itatanong mo, kumakain ka, bakit kaya kami may pagkain ganito? Umaga meron kami, tanghali meron kami, merienda meron, may hapunan, minsan may midnight snack pa, meron kami dito. Bakit kaya? Naitanong mo na yan? Siguradong hindi mo na itanong yan, basta kain ka lang ng kain. Mga anak, sana itanong mo minsan sa sarili mo, bakit ako meron ng lahat ng ito? Ang sagot ay dahil may isang kalabaw at isang kabayo na walang tigil lang kakakayod para kumita ng pera, para magkaroon ng mga bagay na yan na hawak mo. Hindi mo alam yon. Na kayod kalabaw na yung tatay mo, kayod kabayo na yung tatay mo para kumita lang ng pera. Nakikita ko yan. Nung kami nagpupunta ng Kuwait, napakainit sa Kuwait. Yung hotel namin po, ang katabi may ginagawang construction. 1:00 ng tanghali. Imagine, sa kanila po, ang pinakamababa 60 degree, ang init na 60. Tanghali, ilan yun? Kumuha kayo ng egg na hilaw, lagay nyo sa loob ng kotse, pagbalik nyo, boil na. Luto, yung itlog po. Sa init, sobrang init. Ito nakikita ko yung mga Indiano, tsaka mga Pakistani, nando doon, nagtatrabaho sila sa labas. Grabe. Kako hirap. Kasi alam ko may mga pamilya sila rin sa Pakistan, nando sila sa Kuwait, para kumita lang. Hindi alam ng mga anak ng mga Pakistaning tatay nila kung ano nangyayari sa tatay nila. Hindi nila alam, pati kayo mga anak. Ang tatay nyo nasa Saudi. Tuwan-tuwa kayo, pinadadalan kayo ng pera, pero hindi nyo alam kung anong hirap ng anak ng tatay ninyo doon sa Saudi. Ilang tatay ang nagtitiis sa abroad? Nakakala natin pabanjing-banjing lang yung mga tatay natin sa abroad. Hindi mo alam yung hirap ng tatay mo sa abroad para mapag-aral ka lang, mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Yun ang ginagawa ng tatay na hindi mo alam kanya. Kung alam mo lang, anak. Kung alam mo lang. Ang tatay mong nagmamahal sa'yo, na mabuti ang layunin, pero madalas hindi mo naiintindihan. Oh yes, kasama nanay sa trabaho, hindi ko muna sasama, puruan mo natin tatay para makabawi naman yung mga daday. Grabe po. At pagdating sa bahay, tanongin mo yung tatay mo. Pagkakaling sa work, kumusta ka na tatay? Isa lang sabi niya, okay ako anak, okay lang. Kahit humihilahod na sa hirap yun, okay lang ang sasabihin nun. Why? Alang-alang sa'yo anak. Pero marami sa mga anak, hindi mo nakikita. Bagkos, nagre-reklamo pa tayo. At hindi pa kontento sa binibigay ng tatay mo. Gusto mo mas malaki pa bigay sa'yo ng tatay mo para na sa ganoon. May mabili ka pang ito, may mabili kang ganyan na hindi mo alam. Dugo na pinapawis ng tatay mo. Sa hirap sa pagtrabaho. Yes! Obligasyon ng ama. Obligasyon, lahat siya ang pakainin, pabahay, lahat, yes. Pero, obligasyon din ng anak na i-acknowledge, pasalamatan, respeto, i-honor ang ginagawa sa iyo ng iyong ama. Para sa inyo, mga anak, obligasyon nyo rin yan. Nakukuha po ba natin? Sinabi ng Lord sa Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito ang tama. Sumunod kayo and honor your father. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Ang Bible mismo nagsabi, igalang ninyo ang magulang ninyo. Katulad na sabi ko sa inyo kanina,
Pag kayo po ay hindi nagsumunod sa tatay ninyo, nakasalot sa Satanas, kanya sinabi sa 2 Timothy 3:1 hanggang 5, ang mga tao magiging disrespectful, ungrateful. Why? Hawak ka na ni Satanas pag ganun ka. Okay, mga kabataan, makinig kayo. Pati hindi kabataan, mga may asawa na humiwalay sa tatay niya, makinig kayo na dapat, pero eto, na parang nagmamalaki sa magulang, hindi niya kailangan magulang niyo, makinig kayo. Pag kayo naging ungrateful, naging disrespectful sa magulang ninyo o sa tatay ninyo, alam niyo na kung sino may hawak sa inyo. Yung Antichrist na ang may hawak sa puso nyo na hindi nyo alam. Dahil yan ang magtutulak sa inyo para suwayin ninyo at i-disrespect ninyo ang tatay ninyo at nanay ninyo. Naniniwala ba kayo mga anak na maraming ama yung iba? Kahit may sakit, kumakayod pa din. Huwag lang magutom ang anak. Huwag lang mabawasan yung kikitain niya. Yung iba, alam niya sa sarili niya. Kahit na sabihin natin, bata pa, kamadali sabi, pero mahina na siya, mahina yung katawan niya. Pero pinipilit pa rin niya maghanap buhay. Pinipilit pa rin niya. Para na sa ganun mapakain lang. Anak, huwag mabawasan ang kanyang kinikita. Huwag lang magutom mga anak. Maibigay lang ang lahat ng pangailangan anak, lalo na sa eskwela. Maibigay lang niya. Tapos minsan kontratuhin o sagutin natin. Baliwalain natin. Maliit. Minsan yung iba minamaliit pa yung ama. At yung iba babastusin pa yung ama. Ganun na lang kung bastusin yung ama. Lalo pag hindi nasunod yung gusto. Nakagalitan ng konti, naituwid. Ayun na. Kung ano sasabihin sa ama. Sa likod ng ama, kung ano sinasabi, oh God. God can hear you. My son or daughter. He can hear you. Maaaring iba naman sa inyo, nagmamalaki sa ama dahil bata ka pa, may trabaho ka na. Oh yes. Nagkatrabaho ka, bata ka pa, kumikita ka na malaki. Pero ang tanong, paano ka magkakaroon ng buhay? Kundi dahil di sa tatay mo na ginamit ng Lord para isilang ka sa mundong ito kasama ng nanay mo. Tatay mo pa rin yan. Ang mabigat, pag namatay na si tatay, umiiyak ka ng todo. Ando ka sa punirera, todo iyak mo. Talaga, iyak dito, iyak doon. Why? Why? Are those tears of sorrow? Yan ba'y umiiyak ka dahil lungkot na lungkot ka, dahil nawala yung tatay mo, na-miss mo yung tatay mo, mahal na mahal mo yung tatay mo, kanya iyak ka na iyak? Or tears of insecurity? Dahil na-insecure ka na, wala na yung tatay ko, wala na magpapakain sa akin, wala na magsusustento sa akin, paano kaya ito? Paano ang buhay ko? Or the worst, the tears of regret. Nagsisisi ka. Dahil nung mamatay ang tatay mo, doon mo na-realize ang lahat ng kabutihan niya. Kanya ka may bread, may egg, at meron kang pagkain sa ibabaw ng lamesa. Dahil doon sa namatay na yon. Nagkarabihan sa kanila, namatay sa stress, nagkasakit sa stress, namatay dahil sa hirap, sa hanapbuhay, para lang mabuhay ang kanilang mga anak. Yun po yun. Kaya sana, habang buhay pa yung tatay mo, pakita mo na, pasalamatan mo, i-appreciate mo ang tatay mo. Dahil kung alam mo lang anak, kung ano nasa heart ng tatay, maiiyak ka. Dahil walang inisip yan at walang igustong gawin yan, kundi sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Kaya lang ang tanong, kailan mo pa pakikita? James 4:14, whereas you do not know what will happen tomorrow. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Mamaya lang, hindi mo na alam kung ano mangyayari. Bakit sinabi ni James yan? For what is life? Ano ba ang buhay? Siya na rin sumagot. Life is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ganun kaiksi ang buhay ng tao. At hindi mo alam kung kailan. Wala sa edad. Nasa appointment time ng Diyos. At tuloy na nangyayari sa India na yan. Ilan ang amaron
na bata pa, pero namatay na. Yung kanyang anak noon na ipakita yung kanyang pagmamahal sa tatay niya bago nag-plane crash, bago namatay yung tatay niya, naipakita kaya nung anak na yon yung pagmamahal sa tatay niya? Yun ang tanong. Ang masakit ko, hindi niya naipakita. Naging prodigal pa siya sa tatay niya. Tapos biglang namatay ng gano'n. Dahil na plane crash, saan ka pababawi ngayon? Wala na. Gawin mo sa anak mo yan. Oh yes, ginawa ko sa anak ko para bawi. Hindi pa rin. Yung tatay mo gumawa sa inyo. Sana na-appreciate mo yung tatay mo at nakita mo yung pagmamahal ng tatay mo sa iyo. Hanggat buhay pa mga anak, sana magmula sa araw na ito, matuto kayo, mag-appreciate, magpasalamat, mag-honor, mag-respect sa inyo mga tatay. Although, may mga ama kung minsan nagiging malupit ang ama dahil siguro sa pag-aakala niyang yun ang tama. Wala namang gagawin ng ama kundi i-correct mo lang, tatay. I-correct mo lang. Walang masama i-correct ang ating mga anak at wala rin masama i-correct ang sarili natin mga tatay. Kung mali tayo, i-correct natin sarili natin. Pero ang gusto ko i-point out, ayun nasa puso ng isang ama. Kanya nagkakaganon sa kagustuhang may ayos ang anak. Kaya lang minsan mali ang paraan. Aminin natin, minsan mali ang paraan ng ama. Pero hindi pa rin yun eh. Kasi ang tatay ko naging mali ang paraan niya. Pero ngayon nakikita ko kung bakit ganon. Dahil napapakinabangan ko lahat yung ginawa niya sa akin. Napapakinabangan ko lahat. Kaya sana mga anak na nandarito, ngayon, nung dati, kanina, kung alam mo lang anak, ngayon, alam mo na anak, ano ngayon ang gagawin mo para sa tatay mo. All that you've done, I will thank you. For all that you're going to do. For all that you've promised and all that you are. And so that has carried me through. Jesus, I thank you. And I thank you, Lord. And I thank you, Thank you, for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me. How I thank you, Jesus. I thank you, gratefully thank you. Thank you once again. Thank you, Lord. Thank you for loving and setting me free. Yes, Lord. Thank you for giving your life just for me. How I thank you, Jesus. I thank you, gratefully thank you. O Diyos na nasa langit. Sa araw pong ito, Panginoon, salamat po sa mensahe mo na nagbukas ng puso't isipan na marami mga anak na nandito, O Diyos. Batid mo kung ano nasa puso na isang ama dahil ikaw ama rin, Panginoon ko. Nakikita namin, O Diyos, kung paano mo kami alagaan, kung paano kami suplayan at proteksyonan, O Diyos. At yun din na nasa puso ng bawat amang nandito sa loob ng building na ito, Ama, pati lahat na nanonood sa television, O Diyos.
Sapagkat alam ko, ikaw din ang naglagay sa puso namin para kami maging ganito, O Diyos, na mahalin namin ang lubusan ng aming mga anak, Panginoon. Diyos na nasa langit. Batid mo merong mga ama na nandirito, na nandoon po ang pain sa kanyang heart. May kim-kim, Panginoon, na maaari sama ng loob o pagdaramdam dahil sa ginagawa ng kanyang anak sa kanya. Hinihiling ko una sa lahat, Panginoon ko, buksan mo puso't isipan ng kanyang anak, O Diyos, upang makita, Panginoon, ang kabutihan sa puso ng kanyang ama, na madalas po ay natatakpan, Panginoon, hindi nakikita, O Diyos. Ang nakikita yung mga kahinaan ng ama, pero hindi nakikita, O Diyos, yun nasa loob, sa puso mismo ng isang ama. Na doon sa pinakailalim ng puso nito ay nandoon ang kagusto ng ama na walang iba kundi lahat puro sa kabutihan ng kanyang anak. Kung paano mapapabuti ang anak, paano igag-guide ang anak, kung paano pagpapalain ng anak, paano poproteksyonan ng anak, at paano susuplayan ng anak na lahat ng kanyang pangailangan. Naway makita ng mga anak ito, Panginoon, kung gaano kahirap, Panginoon, ang dinadanas ng mga amang nandirito ngayon sa umagang ito at maging sa lahat na nanonood sa television, O Diyos. Tulutan mo mabuksan ang puso at isipan ng mga bata, O Diyos, mga kabataan, para makita nila, Panginoon, kung ano ang kabutihan na doon sa puso ng kanilang mga ama. Upang na sa ganoon, O Diyos, ay matuto sila magpasalamat, Panginoon, i-acknowledge, Panginoon, i-appreciate, Panginoon, ang kanilang ama. O Diyos na nasa langit, lahat ang amang nandirito, pati sa nanonood sa television, Lord, bigyan mo sila ng lakas, Panginoon. Iba yung lakas, O Diyos, para na sa ganoon magampanan nila ang pagiging ama nila, O Lord. At tulutan mo magkaroon sila ng magandang hanap buhay, Panginoon. At tulungan mo sila, Panginoon ko, na matake nila lahat, Panginoon. Matagalan nila lahat ng mga pagsubok na ito. At tulutan mo rin, Panginoon ko, na ma-bless mo sila financially, physically, spiritually, Ama. At tulutan mo rin, Panginoon, lahat sila, O Diyos. Bigyan mo ng wisdom and knowledge, O Lord, kung paano po igagayad ang kanilang mga anak. Kung paano susuplayan ka ng mga anak. Kung paano po, Panginoon, kung mapapabuting ka ng mga anak, Lord, sa iyo manggaling ang karunungan nila, Panginoon ko. At tulutan mo, Lord, sino man na may karamdamang amang nandirito, Panginoon, ay pinihiling kong gumaling ngayon din sa pangalan ni Jesus in the name of Jesus Christ of Nazareth. At isupply mo po sa kanila at sa pamilya nila, Panginoon, ang abundansyang pagpapala mula sa iyo, Panginoon ko. At bukod sa lahat, O Diyos, i-bless mo ang takanan ng bawat pamilya nandirito, Lord. Pagpalain mula sa ama hanggang sa asawa hanggang sa mga anak, Panginoon ko. At buksan mo ang bintana ng langit, ibuhos mo ang pagpapala sa kanilang lahat, Panginoon. At tulutan mo mula sa araw na ito, Panginoon ko. Bukas na isipan ng mga anak, Panginoon. Nakita nila, nadaman na nila, Panginoon ko, ano nasa puso na isang ama, Panginoon, ng kanilang sariling ama, Panginoon ko. Kaya yunat mo ang kamay mo, Lord. At binibigay ko po ang bendisyon mo sa lahat ng mga amang nandirito, Panginoon, lahat ng pamilya nandirito, paging lahat na nanonood sa television. At umaasa ko, Panginoon, ng tagumpay sa kalang pamilya, sa kalang buhay, hindi lang sa taong ito, kundi sa maraming taong darating, Ama. Maraming salamat po, Lord. At nakatitiyak kami mula sa araw na ito ay isang magandang pagtitinginan ang mangyayari po sa mag-amang nandirito po, sa lahat ng mag-amang nandirito, pati sa lahat na nanonood sa television, O Diyos. Umaasa kami, Panginoon, ng isang harmonious relationship sa kanila at ang anak ay nagising at nakita ang kabutihan ng Ama, Panginoon, sa kabila ng mga pagkukulang do'y nakita na nila. Salamat na marami, Lord. Umaasa ako ng tagumpay sa kanilang relasyon, O Lord, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Salamat na marami, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Praise the Lord sa pumapagpalang umaga po sa inyo po lahat. Maraming salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe po, mga kapatid. Para po sa bawat ama po ng tahanan at ngayon din po sa mga anak po. So kami po'y nananalangin na lalo po natin pahalagahan po at mahalin po
ang ating po mga ama na ginagamit po ng Lord upang maging maayos po ang ating po mga buhay at mai-provide po ang ating po mga pangangailangan. So wag po nating ipagsawalang bahala po yung kanila pong pagtutuwid, of course, yung paalala, kundi ito po yung dapat po tinitreasure po natin ang mga ito ng buong puso. Amen po. So sa pagkakataon naman po ito, sa lahat ng ating po mga guest, hindi po sa mga first time viewers po na nanonood ngayon, gusto po namin bahagi po sa inyo ang dakilang pag-ibig po ng ating pong amang banal na nasa langit. Na siya po ang nagbigay ng daan. Kaya po tayo nagkaroon ng kaligtasan. So sa oras po na kayo po ay nabibigatan, perhaps ang iba po sa inyo, mabigat ang pinagdadaanan mo, na may problema ka, nahihirapan ka, alam niyo po, ang ating Panginoong Hesukristo lamang po ang inyong pong pag-asa at siya po ang ating puntanggulan. Ang kailangan lang naman po ninyong gawin, buong puso ng pagpapakumbaba na lumapit po sa Kanya at tanggapin po ang ating Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas at maniwala po sa Kanya pong gospel para po tayo po ay maligtas. Now, pag sinabi po nating salvation na kaligtasan, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng Bible that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. And perhaps most of you naniniwala dyan yung death, burial, and resurrection. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin, tutudok at hihinto na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi din po tayo matatapos sa pananampalataya, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po hihingi po ng tawad sa ating Panginoon. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong mali, pabibigat na nagawa mong kasalanan sa ating Panginoon. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, yan po ang tinitignan ng ating Panginoon, yung taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Yan din po, papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman na po na paglilibing kay Kristo. Ito pong tubig nito is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. So hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pagkaalis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po papasok ating transformation, ating mong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yan sa Romans 8:11, ganyan din po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Minsan pinipilit natin magbago, 1, 2 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit? Kasi sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin, magre-remind po sa atin to do the will of God or makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay nito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandito, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? And just whisper a short prayer to the Lord habang nakayuko po ang mga ulo po ninyo. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, forgive me. Kung may nagawa man ako sa iyong kasalanan, marami akong kapalpakan.
patawarin mo po ako. Humingi ako ng tawad sa iyo. Just a short whisper of prayer to the Lord. At naniniwala po ko, naririnig ka niya ngayon. Kahit maiksi-maiksi lang, ibulong mo lang sa Panginoon. At habang nakayuko po inyong mga ulo, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay? Pikit po ninyo yung mga mata. And please repeat after me with this prayer. Tayo po sa likod, tumayo po tayo. Tapat natin yung kamay natin sa kanila. Sige po, patuloy po tayo yumuko ang ating mga ulo. Taas natin kamay natin. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ito na pagtanggap sa lahat po ng mga bisita na nandirito, again sa mga first time viewers. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay inilibing, at sa ikatong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa kanan po ninyo, yung pong green flag po, pwede po kayo sumunod dyan. Sunod lang po kayo, wag po kayong mag-alala, wala pong bayad po yan. Meron lang pong sa inyo i-explain further. Sige po, sunod lang po kayo. Para sa mga first time viewers po natin, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba ng screens po ninyo. Pwede po kayo tumawag dyan para makapagpa-schedule po ng water baptism. Otherwise, mag-message lang po kayo sa ating pong FB page. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you and to God be all the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Isang palakpak po sa ating Diyos sa buhay. Ayan, napakarami po mga bisita na lumapit na naman po sa harapan. Samantalang tayo po ay nadako sa ating offertory. Hebrews 13, 15, 16. Therefore by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Yan po kanina ginawa natin, tayo nagpupuri sa ating Panginoon. This is sacrifice of praising. But tignan po natin ang sumunod, verse 16. But do not forget to do good and to share. Big sabihin mo sa katabi mo, to share. Pag sinabing share, syempre mag-share ka sa mga tao na kakilala mo na humihingi sa'yo ng tulong, magbibigay tayo. But the most important thing, i-share natin sa ating Diyos na buhayan. For with such sacrifices, God is well pleased. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Ngayon po ay oras at panahon para tayo po magbigay, tumulong po sa ating iglesia, para sa ating pong Ama na nasa langit na lagi nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Amen. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. To all businessmen and professionals, celebrate your dads at ABC Refills Father's Day Special on June 25, Wednesday, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Registration fee is 1,000 pesos per head and you can message ABC's Facebook page to join. Ayan, to all 1FCers and students who completed Book 2, don't miss the continuation of the following 1FC training. 1FC practical session for about
Facilitation and Developmental Learning on June 30, Monday, 7:30 p.m. via Zoom. Registration is 100 pesos per head. 1FC question and answer session, July 2, Wednesday, 7 p.m. via Zoom. Free session. Ayan. Register at the 1FC corner at the devotion area or via the QR codes. O bago tayo manalangin, sabihin mo muna sa katabi mong Happy Father's Day. Ayan. Yuko natin ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Kayo po talaga ang tunay na Diyos na kung saan na itinawag naming Ama at nagpatawag ka ng Ama. Sa ngayon po ay inacknowledge mo ang lahat ng mga father po dito sa iglesia na to. Maging ang hindi nabibilang sa iglesia na to. Tinaas mo sa amin, Lord, kung ano ang hirap na dinaranas ng isang ama para lang sa kanyang family at para sa kanyang mga anak. Lord, basbasan mo ang lahat ng tinuro ng aming beloved bishop sa amin at kumental sa aming puso't kaisipan ang magagandang bagay na ginagawa ng aming mga tatay na i-acknowledge namin ito sa aming mga buhay. Lord, wag mong pabayaan, Lord, na kami, O Diyos, ay maging walang utang na loob sa aming tatay sapagkat kayo may sabi na ang nag-o-honor, nagmamahal sa kanilang mga magulang ay pagpapalain mo. Kaya sa umaga na ito, Lord, ay hinihiling namin na yun at mong imamagpalang kamay, basbasan mo po ang bawat isa mula ulo hanggang talampakan. Bigyan mo ng katalinuhan, O Diyos, na nanggagaling sa iyo. Huwag mong paubaya sa mga kamalian, Ama. Huwag mong paubaya sa mga deception, sa mga delusion. And in Jesus' name, pangalagaan mo, Panginoon, ang katawang lupa. Huwag mong pahintulot sa anumang mga deadly diseases, Lord. And Lord God, ganun din po, O Diyos, sa kabuhayan ng iyong mga anak, patuloy mong ibuhos ang masaganang pagpapala dahil yan ang kalooban mo sa inyong mga anak. Maraming salamat. Kayo rin na may sabi, Lord God, na huwag na namin antayin pang mawala ang mga tatay namin para makaramdam kami ng sorrows. Huwag naman po. Kundi ngayon pa lamang na buhay ang mga tatay namin, pagpakitaan na namin ito ng aming pagmamahal, Lord God. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang iglesia na to sa pagdadala ng soul sa inyong harapan. Patuloy ka magpadala ng maraming kaluluwa, O Diyos. Ganon din po, Ama, maraming mga workers na tutulong sa amin. Tinataas din po namin, Lord, ang aming bansa. Tulungan mo po ang aming pamunuan. Ibigay mo po sa kanilang wisdom kung paano mapapanatili ang peace and order sa aming bayan. Salamat po ng marami, O Diyos, sa patuloy na pagtangkilik mo, pagproprovide mo sa pangailangan ng iglesia na to upang may pagpatuloy namin ang layunin namin sa buhay namin na makasunod sa iyong dakilang kalooban na maipangaral ang mabuting balita sa lahat ng aming mga kababayan. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you, give you peace. God bless you and to God be the glory. Happy Father's Day again. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. If you would like to schedule a baptism or a one-on-one counseling session, feel free to contact us through the numbers displayed on the screen or send us a message on our official Facebook page. We are excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Come as you are
and experience the joy of worship, the power of God's Word, and the warmth of a church family. Join our on-site worship service next Sunday at Cuneta Astrodome. Service starts at 9 a.m. Calling all businessmen and professionals. Celebrate Dad at ABCD Phil's Father's Day Special on June 25, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. For only 1,000 pesos per head, enjoy a memorable evening filled with great food, inspiring moments, and special surprises for the whole family. Don't miss this chance to honor the fathers and father figures who lead with love and strength. Involved in our discipleship cause as our 1FC training resume. Mark your calendars and don't miss any of this spiritual equipping. 1FC Practical Session 4, Facilitation and Developmental Learning on June 30, Monday, 7 p.m. via Zoom. Registration fee is 100 pesos. 1FC Question and Answer Session on July 2, Wednesday, 7 p.m. via Zoom. Registration is free. Meanwhile, the 1FC Foundation's book tree is set on a new date. See you on July 19, Saturday, 9 a.m. at NIA Convention Hall. Registration fee is 300 pesos. Sign up every Sunday at the 1FC Corner or via the QR codes to join. The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. You can find us at the press room just beside the baptism area. We are open from 7:30 to 8:30 in the morning. Feel free to drop by, settle in, and make the most of your 1FC time. See you there! Our brand new merch has landed. Our very own aesthetic vinyl stickers of IDO4 striking lyrics and faith-filled messages are now up for grabs at the church kiosk. Perfect for your laptop, phone, planner, tumbler, and anywhere you want to rep your faith in style. With 3 sets to choose from for only 150 pesos each. Head to our church kiosk to avail. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m. and Saturday and Sunday at 6 a.m. and at Light TV Channel 33, Monday, Wednesday and Friday at 12 noon and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, through Radio ni Juan program, Monday to Friday and Sunday from 1 p.m. to 3 p.m. To tune in, just visit www.oneradio.com.ph or download the One Radio app. One Radio. You're listening to One Radio. Positive and uplifting music that brings you closer to Jesus. My God is on time, is never late, never too early. I believe He is. Hallelujah. Remember all He's done. In Jesus' name, salvation in His name. No weapon formed against me will prevail. Broadcasting 24 hours a day, 7 days a week, bringing you the faith, hope, and love of Jesus. Online at oneradio.com.ph, on your smart speaker, or through the One Radio app. Jesus Music Community. Jesus Music Community. One Radio. Catch the songs of IDO4 and more by downloading the One Radio app, available on the Google Play Store and the Apple App Store. Via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Want to use your God-given gift and skills for His greater glory? Be part of the Servants Force. Sign up as a volunteer or become an SF worker. We are actively seeking those who can join the Comrades and Gideon teams. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Grab this opportunity now. My heart belongs to you. You're the one I
my